The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Nako, alamin na natin mga kapatid ang magandang balita mula kay Pastor Jeff Elis Cupides sa The Daily Bread. Magandang umaga sa iyo, Pastor Jeff. Parang nakabalik ka na ba mula sa staycation? Yes, oo. Team bahay na ulit tayo, Mase. Oo. Ikaw din nakabalik agad. O, Thank you diba? for your support. Yan. So, happy Friday, Pastor Jeff. Ano bang iyong magandang balita para sa amin ngayong araw? Yes, happy ngayon dahil happy birthday, 73 na tong si Tito Boy Ang, Ba? ang asawa ni Ate Julie Ang. Thank you Itong so taon much na for lang, meron always siyang tuning in. 10,000. Oo nga. Yan. Ate Julie, thank you. Nabati ko ng yung mister. Yan. Mm. Pag-usapan po natin dahil biyernes ngayon. Yan. May mga bagay tayo na kailangang kalimutan muna dahil kailangan makapagbakasyon naman tayo, okay? Pero ito kasi problema. Pagka po biyernes na, tapos na supposed to be ang isang linggo, pero minsan hindi pa tapos yung utak natin. Naka-close maaari yung laptop, pero open pa rin yung ating mga worries. Tapos na yung mga meetings, pero paulit-ulit pa rin sa isip mo kung paano bang mapagtagumpayan yung mga naging challenge mula nung Lunes. Naka-out ka na sa work, pero dala mo pa rin pag-uwi yung pressure, yung disappointment ngayong linggo na to, unanswered questions, bakit nangyari yun at all, at mga bagay na hindi mo kayang ayusin. At ito problema, we carry things God never asked us to carry. Binibitbit mo, kaya nga may rest na tinatawag. Kaya sabi po sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Maganda po yan sa Tagalog. Pagka narinig niyo yung Tagalog na to, maganda po. Ang sabi po rito, okay, ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Ang sarap pakinggan, no? Cast all your cares. Yung word po na cast o ipagkatiwala means to throw or place something into someone else. Kumbaga, ibinigay ko na sa iyan, kayo na bahala dyan. In other words, sinasabi mo, Lord, alam ko mabigat tong dinadala ko, hindi ko kaya mag-isa, kaya, kumbaga, ikaw na bahala dyan. Maybe this week may ginawa ka, alam mo yung ginawa mo na lahat, pero parang kapos pa rin yung effort mo. Nagtrabaho ka, nagdasal, nag-follow up, nag-effort, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin kontrolado yung resulta. And that's where faith comes into play. Diyan po dumarating yung pananampalataya. Faith is not controlling the outcome. Faith is trusting God with the outcome. May mga bagay na responsibility natin, maganda and all, pero may mga bagay na ang soberenya ng Diyos na ang nangingibabaw. Kaya po, gusto ko lang kayo encourage ngayon. Maybe the reason we are exhausted, kaya tayo pagod, is not because we're not doing too much. In fact, baka sobrang nga tayong andaing ginagawa at kine-carry natin yung mga hindi na dapat nating problemahin. Kung kayo po'y may karamdaman ngayon, nakapagpakimo ka na, nakapag-dialysis ka na, si Lord na po ang bahala kung ano man maging outcome ng iyong pangatawang. Basta gawin mo yung responsibility mo and the Lord will do the rest. Kaya po gusto ko lang kayong ipagdasal ngayon. Alam ko marami tayong dinadala, binibitbit, pero tandaan natin, si Lord ang bahala magdala sa atin sa gitna ng giyera na to. Anong pinakamabigat na nangyari sa akin this week? At anong bagay na hindi ko kontrolado na pilit kong kinokontrol? Tandaan natin, sa unang Pedro 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Tayo manalangin, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo ngayon ang aming buhay, ang aming saloobin, ang aming bigat, ang aming laban at hamon na kinakaharap. Alam namin, Lord, na minsan kami gusto namin gumawa ng diskarte, ng paraan, lalo na kami mga Pinoy na mahilig tumiskarte. Pero Lord, at this time, sinasaalang-alang namin sa iyo. Pagkatapos namin gawin ang aming partisipasyon, dinedelegate na namin sa iyo ang konklusyon. Salamat, Lord, sa iyong buhay na binigay sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli po, salamat na marami sa araw na ito and thank you for giving us Brad Jeff sa amin pong The Daily Bread araw-araw. Thank you po sa aral na ito na amin napakinggan. Have a good long weekend, Brad Jeff. Patnubayan ka sa iyong mission this weekend. Salamat muli ng marami sa iyo. Ilang taon na ba si mother-in-law mo?
Yung mother-in-law ko naman ay 73, if I'm not mistaken. Okay. Si mama mo? Si nanay, I think 72. Yan. Si papa? Yan, mas bata yon 71. Okay. Kaya ako tinatanong yan dito nga sa 10,000 para sa mga seniors. Yes. Yung dagdag na benepisyo. Oo. Oo nga. Na pag-uusapan namin mamaya. Siguro maganda rin bigyan ng pati 70 saka 75 kasi 80 nagsisimula 80, 85 yung dagdag na 10,000 pesos. Marami kasi ngayon ng mga nagre-react dito. Ted, yung mga binabanggit mo na yung bagong batas ba? Hindi po. Matagal na po itong batas. Hindi lang daw yata napapatupad. Baka di walang pera na inilalaan ng Kongreso. Abay. Oo, so mamaya magkakaalaman tayo. Ikaw ba, meron ka na sa 60, Brad? Mga mga 8 taon pa, Brad Ted. Wow. Mas nauna ka sa akin ng mahabang panahon. Talagang mahabang panahon. Kaya edad ni Chacha ito Ah. Kaya edad ni Chacha. Oo. Talaga. 52. Dad ni Chacha. Tama, 52, Tama. Oo, kailan lang. Sige. So, happy birthday, Brad Jeff. Thank you. Yung kaibigan ko nag-birthday recently, si Noli Manuyag, pasok na sa 60. Matagal pa rin si Sir Noli. Baka kuha ng 10,000 niya. Dual citizen na. Sige. Salamat na marami, Brad, and we'll see you on Monday. We'll see you, Mas Okay, we'll see you, Ted. At ito po yung Daily Brad. Again, happy birthday, Tito Boy, ang 73. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. And serving the people, Brad Jeff Escopides sa ating nga pong The Daily Brad. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.